hindi nyo mga nababayaran na amortization. At nang sa ganun din po, matutulungan natin ang ating developer na mapa-update ang inyong account at maging maayos ang status ng kanilang mga housing loan. Una po, kung nakakaranas kayo ng mga 3 buwan or higit pa na hindi nababayaran na amortization, pwede po natin tanggalin lahat ng penalty noon. Ang tanong lang po muna, ang requirements po doon, nagbabayad po ba kayo ng amilyar o buwis ng lupa at bahay? So dapat bayad yun, yung unang requirements, yung resibo nun. And kukuha po kayo yung tax declaration. May record kasi. No? Basically po yung iba, sa developer pa nagmumula yung mga tax declaration, may issue silang certificate. So para po alisin yung pag-ibig fund o hindi nyo nang kasama hindi nyo nababayaran yung mga penalty noon, kailangan po mabayaran natin ng buo yung hindi nababayaran. Ano po? Halimbawa po, 10 buwan ang hindi nyo nababayaran. At due date nyo is halimbawa sa May 15. So, pero kung ano man ang penalty doon sa 10 buwan na yun, pwede kong alisin yung pag-ibig fund yun, no? Hindi na pababayaran sa inyo ang penalty noon, basta babayaran lang ng buo hanggang due date nyo ngayon bago mag-15. Kung example po ay 15 ang due date. Ngayon kung lumampas na po ang due date nyo, halimbawa ang due date ay May 1. So, mapapasama na po ang due date ng June 1 dahil tapos na po ang due date niya. No? Basta ang ano po, pag tinawag na penalty condonation, aalisin lahat ng penalty, babayaran nyo lang buo yung inyong hindi nababayaran ng amortization. Pwede din po ito kung full payment. Halimbawa, mayroon na kayong 10 buwan na hindi nababayaran pero gusto nyo nang i-fully pay. Mababawasan po ang penalty nyo na babayaran kung i-avail nyo yung program na penalty condonation. Okay po, yan po yung isang program ng pag-ibig fund. Pangalawa po, yung loan restructuring. Naririnig ko na po? Yes. Paano po i-avail yun? Una po, ang requirements din lang po nun is yung amilyar ninyo, babayaran ang buwis ng lupa at bahay, kukuha ng tax declaration. Pangalawa po, kung ikaw ay employed, kukuha ka po ng certificate of employment mo. And kailangan natin yung latest 1-month pay slip. O kung ngayon po may 3 pa yung meron kayo, okay po yun. No? Kasi ang basehan po ng computation ng loan restructuring ay yung inyong net disposable income. Okay po? So, halimbawa po, ang hindi nyo na nababayaran na amortization is 100,000. May down payment po yun. So, ang kailangan nyo pong down payment doon is 5% ng 100,000. Plus, babayaran po natin yung 1,000 na processing fee at rin po ang insurance nyo. No? So basically yun, kasi kapag lumalaki na arrange natin, lalo na kung isang taon na yan o mahigit, hindi na po kayo insured. So pagbabayarin po ulit kayo ng panibagong insurance. So anytime na may mangyari sa inyo o sa bahay, maaari po mabayaran yung insurance. So kung 100,000 po ang inyong hindi na babayaran, namili pa. maganda ho kayo ng 5%. O gawin nyo ng 10% para sigurado kayong ma-cover nyo yung down payment doon. Una lang ang dadalhin, amilyar ng lupa at bahay, 1-month pay slip, o kaya ng certificate of employment. Siyempre po, wag iiwan ng mga ID nyo, no? Kasi sisirong natin yan back to back. Kahit ano pong programa ng pag-ibig na pinagdala ng ID ha. Then, kung halimbawa naman po, yung account ninyo, sinabi nyo, naka-enroll sa collection agency o may mga tumatawag na offer. Pwede pa po ba ako mag-abay ng program ng pag-ibig fund?
Pwede naman po basta kung ano po napagkasuhan yung solusyon sa kanila, no? Kung papayagan nila kayo mag-loan restructuring, bibigyan nila kayo ng referral slip bago pupunta kayo sa Pag-ibig Fund at isasubmit lahat ng sinabi kong requirements. Basta maayos na po na pagkasunduan na yun ang i-avail nyo. Okay? So, may isa pa pong pag-back namin Pag-ibig Fund, which is yung plan of payment. Paano po yung plan of payment? Kung meron po kayong hindi nababayaran na 50,000 and below, pwede po natin hatiin sa 3 buwan ang inyong mga hindi nababayaran. Magda-down payment lang kayo ng 10% noon. Ano po? So halimbawa po, ang inyong hindi nababayaran is 40,000. Ang down payment po is 10%, which is more or less 4,000. Yung natitira po is mahatiin na sa 3 buwan. Okay po? Ang gagawin lang nyo po is IP kung ikaw yung mismong borrower. Siyempre kung hindi ikaw, lagi po tayo may special power of attorney na dala-dala galing sa original borrower. May mga form po kami na dapat i-firman sa original borrower. And ID na rin, no? Ngayon po, kung sabihin natin more than 50,000, tapos na po halimbawa ng 100,000 ang hindi nababayaran, gusto nyo pong i-plan of payment pa rin. So, pangatlong program na pagkakaroon yung plan of payment. Pwede po maximum ng 6 na buwan na hatiin yung hindi nyo nababayaran. Halimbawa po, magkakash out kayo ng 10% which is 10,000 pesos ng 100,000. So yun po ang dadalhin mo. And ID mo kung ito yung borrower. Yung natitira po, hahatiin lang sa 6 na buwan. Hanggang sa, kung kayo na May, aabot po tayo ng November, no? Hanggang November na pagbabayad, yung 90,000 plus, idadagdag po natin doon yung hindi nyo na tatakbo 6 na buwan. Kumbaga po, isasama na yung amortization nyo sa susunod na 6 na buwan. Okay po, so kung yung 90,000, divide mo sa 6, plus yung amortization mo, kung magkakaroon mo, yun po ang magiging monthly amortization mo sa loob ng 6 na buwan. So, malinaw po tayo doon. Para pagdating po ng December, balik na lang kayo sa regular amortization niyo. Okay po? So, yan po yung 3 program na pwede nyo i-avail. So, ang kailangan lang talaga, mahabol nyo o ma-update nyo yung bahay nyo. No? Kasi ayun naman po natin lahat na makancel o mawala sa pangalan nyo yung housing loan nyo na alam naman po natin na medyo term 30 years, may iba 10 years, 5 years. So yung iba po na maximum sa 30 years. So, ang tanong po ng iba, paano po ba yung sa loan restructuring daw po ba, yung back to zero daw po ba yung kanyang housing loan? Bali, ano nangyayari po dun sa loan restructuring? Since meron lang po kayong minimum na down payment 10% lang, yung 90% dinagdag sa balanse ng utang bago kayo komputa ng panibagong amortization. So medyo tataas talaga ang amortization nyo kasi dinagdagan nyo nung hindi nyo nabayaran. Kaya mas mataas lang po ang interest rate sa loan restructuring. Kung sa ngayon po, 6.375 ang inyong interest rate, pag ni-restructure po natin siya, tataas po siya sa 7.75%. So, medyo tataas po talaga ng around, amortization is 5,000, baka po tumaas siya sa 6,000. Kasi pinagdagan natin yung utang mo. So, yan po yung sa mga kilalang program sa pagkakas. Naririnig ko na lang lagi yung mga pagkain. May mga accounts po dito no, na i-endorse o na
sa mga collection agency. May mga tumatawag po sa inyo o kaya naman po nagpapadala ng sulat o minsan pumunta mismo sa bahay nyo. Sila po ay collecting partners ng Pag-ibig Fund. Nag-register po namin sila, kaya ang nangyayari po, kung mag-avail kayo ng program,